Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. At saan mang dako kayo naroon, harinawa kayo ay nasa mabuting kalagayan, ginagabayan ng Diyos, inaalagaan ng Diyos, bagamat may mga problema, nasa kahirapan, ngunit manalig lamang tayo sa Panginoong Diyos. Patuloy tayo sa ating gawain sa araw-araw, sa hanap buhay, at Diyos na ang gagabay. Siya ay mapagmahal, matulungin, handa siyang umagapay. Ang mahalaga ay humingi tayo palagi ng tulong at gabay sa Kanya at maawa siya sa atin. Huwag po mawala ng pag-asa. So magandang umaga. Patuloy po tayo sa ating gawain sa paghatid ng Ebanghelyo at ang ating tatalakayin sa ngayon ay ang Juan Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44. Ang paksa, si Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ito ay ating babasahin. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ay ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at mananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nanalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro. Ipinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakarating si Jesus sa nayon. Naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya ay nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus
nang makitang tumatangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito ay yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya. Ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Purihin ang pagbabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44. Dito mga minamahal, ang Ebanghelyong ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Tayo bilang mga tao na pansamantala lamang ang ating buhay sa mundo. Bilang mananampalataya ni Jesucristo ay ipinapakita sa Ebanghelyo, Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44, na bagamat ang tao ay magkakasakit, siya ay mamamatay, ngunit siya ay muling bubuhayin ng Diyos. At hindi na magkaroon pa ng kamatayan. Ibig sabihin, ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang magandang balita ng kaligtasan. Ang halimbawa ng pag-asa ng tao ay ipinakita rito sa isang pangyayari sa Biblia na kung saan may isang pamilya, 3 magkapatid, si Marta, si Maria at si Lazaro. Sila ay tapat na lingkod ni Jesucristo. Tapat na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Naniwala
na si Jesus ang kanilang inaasahang Mesiyas at siya ang anak ng Diyos. Kaya dito sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 27, nang malaman ni Marta na dumarating na si Jesus, sumalubong siya at kaagad sinabi niya kay Jesus, Panginoon, kung narito lamang kayo habang nagkasakit si Lazaro, sana hindi siya namatay. Sinagot siya ni Jesus, versikulo 22. Versikulo 25, sinabi ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang manalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at manalig sa akin ay hindi mamatay kailanman. Pinaniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot ni Marta, Nanalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inasahang paparito sa sanlibutan. Binigay halimbawa, mga minamahal, si Marta, si Maria at si Lazaro. Na habang si Lazaro ay nakahimlay sa kamatayan at siya ay nailibing na, 4 na araw na ang nakaraan nang dumating si Jesus. Pinangakuan ni Jesus si Marta ng kanyang kapatid ay muling mabubuhay at pinaniwalaan ni Marta. Kaya umuwi si Marta at sinabi niya kay Maria, at si Maria naman ay tumungo kay Jesus at muling sinabi ang sinabi ni Marta kay Jesus. Sinabi ni Maria sa Juan Kapitulo 11, versikulo 32. Pagdating ni Maria sa kinaroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus na makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Ito ang mga katanungan ng mga Hudyo. Nang makita nilang dumarating na si Jesus at mahal na mahal ni Jesus, si Lazaro, nakasalukuyang nasa libingan. At sila ay nag-usap-usap. Bakit hindi nadangan ni Jesus ang kamatayan ni Lazaro samantalang nagpapadilat siya ng mga bulag? Lingid sa kaalaman ng mga Hudyo ay talagang layunin ng Diyos na ipakita sa kanila ang kadakilaan ng Diyos na bagamat namatay na si Lazaro, ito ay muling bubuhayin ni Jesus. Na habang sila nag-usap-usap, ang kanilang pinag-usapan ay talagang iyon din ang layunin ni Jesus, buhayin si Lazaro. Kaya sa Kapitulo 11 ng Juan, versikulo 38 hanggang 44,
muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito ay yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa tangwika, Ama, nagpapasalamat ako at sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Napakaganda ng ebanghilyong ito, mga minamahal. Juan Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44, na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang pangaral ni Jesucristo ay Kanya rin namang ginagampanan. Kung ano ang pangako ng Diyos ay Kanya namang ginagawa. Na ang pangako ng Diyos sa mga manampalataya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa magitan niya. So dito, mga minamahal, iniligtas ni Jesus si Lazaro. Bagamat siya ay namatay na dahil sa karamdaman, nagkasakit si Lazaro, ngunit pinuntahan ni Jesus ang libingan upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Binuhay niya si Lazaro at nalantad ang kadakilaan ng Diyos. Lumabas si Lazaro sa libingan na napuluputan ng kayong panlibing at kinalagan siya ng mga Hudyo, inalis ang damit panlibing at nalantad sa kanila si Lazaro na muling nabuhay mula sa kamatayan. Kaya dito, mga minamahal, ito ang layunin ng Ebanghelyo. Ang pangaral ng Panginoon Jesucristo na magbigay pag-asa sa tao. Una, sa mga Hudyo, pangalawa, sa mga Hintil. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Galit siya sa kasalanan. Ang layunin ni Jesucristo ay panumbalikin ang mga tao mula sa kanilang pagkakasala sa magitan ng panampalataya sa Kanya. Patawarin ang lahat ng mga tao sa kanilang kasalanan. Dahil ang misyon ni Jesucristo ay excuse me. Ang misyon ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44, ay upang ipakita sa mga tao
na bagamat sila sa kalagayang tao, may kahinaan, magkakasakit, maghirap, mamamatay, ngunit may pag-asa ang tao. Ipinapakita ng Diyos na kaya ng Diyos na tulungan ang tao. Alisin siya sa kahirapan. Pagalingin ang kanyang mga sakit. At kung ito'y mamamatay, bubuhayin niya ang patay. Ibinigay halimbawa si Lazaro sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 44, upang lahat tayo, Hudyo man o Hintil, ay manalig sa Panginoong Diyos sa magitan ni Jesucristo. Na ang layunin ng Ebanghelyo ay bigay sa atin ang pag-asa. Ang pag-asang ito ay mahango tayo sa kahirapan, mahango tayo sa kawalang pag-asa, palayain tayo mula sa kamatayan. Bagamat tayo'y mamatay, ngunit muli tayong mabubuhay at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng Diyos, ang Ebanghelyo ng muling pagkabuhay. Ito ang ating pag-asa. Kaya kung ang sino mang sumampalataya kay Jesus, paniwalaan ang nasusulat sa Biblia, lalo na ang Ebanghelyo ni San Juan, ang mga pangaral ng mga apostoles, sinasangayunan ni Apostol San Pablo, ang Ebanghelyo ng muling pagkabuhay ayon sa ipinapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Ipinapaliwanag ito ni Apostol San Pablo na may pag-asa tayo, tayong mga tao, at ang ating pag-asa ay hindi lamang sa daigdig na ito, kundi sa dako paroon na kung saan nandoon ang tunay na buhay sa kaharian ng Diyos. Kaya sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 19, ito ang patutuo ni Apostoles San Pablo sa Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay sa magitan ni Jesucristo. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 19, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong panampalataya. Kung magkagayon, lilitaw kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong panampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito, lamang tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ito mga minamahal, ang pangaral ni Apostol San Pablo
ang kanyang patotoo, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Una, sa Ebanghelyo ni San Juan, binuhay ni Jesucristo ang namatay na si Lazaro. Pangalawa, nang namatay si Kristo, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ang patotoo at pag-asa nating mga sumasampalataya kay Kristo. Ang patotoo ng Biblia na ang tao, bagamat siya'y mamatay, ay siya'y muling bubuhayin ng Diyos at siya'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa sinumang sumasampalataya sa pangalan ni Jesus. Dapat siya, kung paano ginagawa ni Jesus nang siya'y nangangaral, pinagaling niya ang mga may sakit, binuhay niya si Lazaro, at gayon din naman nung namatay si Jesucristo, siya ay nabuhay muli, umakyat sa langit, at doon na nanahan magpakailanman at wala ng kamatayan. Ganyan ang mangyari sa atin, mga minamahal. Bagamat tayo ay nasa kahirapan sa ngayon, may pag-asa tayo na mahango tayo sa kahirapan. Kung sino man ang nagkasakit sa ngayon, sa magitan ng panampalataya kay Kristo, ay muli siyang gagaling sa kanyang sakit. Ngunit, bagamat siya'y mamatay, ngunit bubuhayin siyang muli mula sa kanyang kamatayan upang bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga, ang Biblia ay tinatawag na magandang balita dahil ito ay nagbigay sa atin ng pangako na ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Tayo ay mamatay sa mundong ito. Lahat ng ating kayamanan ay pansamantala lamang. Hindi natin madala sa kalangitan. Iwanan natin ang lahat ng mga bagay. Mamatay tayo, mabulok ang ating katawan. Ngunit, ang ating kaluluwa ay wala nang kabulukan pa. Dahil ito ay bibihisan muli ng Panginoon. Sa ating muling pagkabuhay, ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan upang tayong lahat ng sumampalataya kay Jesus na siya ang ating Panginoon tagapagligtas ay makatanggap tayo ng buhay nang wala ng kamatayan sa dako ng kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Labanon Jr. Magandang umaga po. Amen and amen. God bless us all. Praise God. Hallelujah.